kasama? Tubig, sir. Okay lang. Buti nadatnan namin kayo kasi birthday ng brother ko kayo umuwi kami. Kung hindi birthday ng brother ko, kami pa kami siguro makauwi. And then mamaya gabi, balik ako ng Makati. Kaya maraming lakas. Kayo kayo nga. Salamat sa Diyos at inadat kayo namin. Okay, by the way, ma'am, anong pangalan ko? Pinagpano ko kayo? 65 na po. Anong kailangan? Bakit napunta tayo kay Daddy Frankie? Hindi sana po ng tulong, baka makatulong ka po sa anak kong dalawa. Kasi may depression po sila sa ngayon. Depression po yung kanilang sakit. Ilan po ba anak niya? 3. Yung dalawang magkapatid na mag-personal yung Asawa niyo po. Nasaan? sa bahay. Nasa bahay. So, taga Bicol ba yun? Dito po. Saan sa Bicol? Camarines yan. So, ayan. Good day ko yan, mga viewers ko. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment. Mga kabayan ko dyan, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mag-i sa abroad ng mga OFW. Mga viewers ni Daddy Frankie, mga viewers ni Pugobiero, viewers ni Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Edna, Ate Jack, viewers ni Katekram, viewers ni Papa Dins TV, Kabisnes, at Virgilin Care, at ni Miss Ivana Alawi, at ni Senator Rapitol po. Shout out sa inyo lahat. Sa mga nabanggit ng charity vlogger, ito kasi yung mga hinahangaan ko, pinanonood ko lagi ng mga charity vlogger. Mula noon hanggang ngayon, nung madiscover natin sila ay sinusuportahan natin at pinanonood natin mga video upload nila para kahit paano, sa pamamagitan lang yan, ay makatulong tayo sa pamamagitan ng hindi tayo mag-i-skip ng ad. Okay? Sana ganoon din kayo sa akin, mga viewers ko. Pag napanood nyo po, huwag po kayo mag-i-skip ng ad. Okay? Welcome po kayo at mag-subscribe po kayo, like, share, and comment. Okay? Lahat po ng comment video ay binabasa. Tuloy tayo. Ito kasi aking comment, reaction bilang isang commentator dito sa video. Kasi aking comment, dadaan ko sa video, mga viewers ko. Paalala ko lang po. Ang aking comment ay dinadaan ko sa video para mapanood ninyo yung aking sasabihin. Okay? Kung makakatulong ba o makakasama sa aking hinahangaang charity vlogger. Okay? Ito tuloy tayo. Meron kasi akong napanood-upload video si Daddy Frankie na merong humingi sa kanya ng tulong. May humingi sa kanya ng tulong na mula Bicol, bumiyahe pa ng Malasigi, Pangasinan, mga viewers ko. So all the way from Bicol to Malasigi, ang layo. Para hingan niya lang ng tulong dahil yung kanyang anak, di umano, ay nagkaroon ng depression. Dahil nga ito si Daddy Frankie ay tumutulong sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng depression. At sa awa ng Diyos, mga viewers ko, napapagaling niya sa pamamagitan ng pagtulong niya sa pagpapainom ng gamot, sa pagmumonitor niya, at ang kanyang team ay talagang napapagaling niya, na gumagaling yung mga depression. Na imbis sana ang ating DSWD ang gagawa nito, may mga tao katulad nila Daddy Frankie, ni Vince TV na tumutulong sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng depression. At napapagaling nila sa awa, sa tulong ng Diyos. Sa awa ng Diyos, sa tulong ni Daddy Frankie. Kaya may mga tao talagang masasabi natin na talagang binigyan ng magandang kalooban at kaisipan ng ating Panginoon na pamamagitan ng kanyang kumpas, kanyang kapangyarihan, ay may mga taong napagkatiwalaan niya handang tumulong sa mga kababayan natin. Katulad ni Daddy Frankie at ni Vince TV. Ito yung mga napapanood natin na mga tinutulungan nila kasi mga viewers ko. Ito yung mga taong tinutulungan nila na nangangailangan ng tulong na sila yung porsigido handang tumulong sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng depression. Kung nawawala sa sarili, katulad Daddy Frankie at saka ni Vince TV.
Pero dito kay Daddy Frankie, marami na siyang natulungan ng mga kabayan natin. At dito siya nakapokus, mga viewers ko. At dito siya nakapokus sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng depression, tinutulungan niya. At napapagaling sa awa ng Diyos sa tulong ni Daddy Frankie ay nagagawa at napapagaling dahil talagang nabibigyan ng tamang gamot at napapainom sa tamang oras, mga viewers ko. Dahil meron siyang tao na naka-assign doon sa mga tao na yon na huwag lalampas sa oras yung pag-inom ng gamot at huwag a-absent sa pag-inom ng gamot para gumaling kaagad ang kanyang tinutulungan. So, ganon. Kaya, ito, may lumapit sa kanya na isang ginang na mula Camarines Sur papuntang Malasigi, Pangasinan. Ang layo. Nahilingan niya ng tulong. Di ba? Bumiyahe pa siya. At nagpasama nga sa isang pulis dahil nga sa hindi niya alam kung nasa yung bahay ni Daddy Frankie. Siyempre, yung ating mga otoridad, yung pulis, lumapit sa station siguro ng pulis at humingi siya ng tulong dahil siguro, kabisado ng mga pulis, yung bahay ni Daddy Frankie kung saan pupunta. Kaya inihatid siya ng pulis. Salamat sa ating pulis na handang tumulong sa mga bayan natin. Diba? Kahit sa pamamagitan man lang nun, ay nagawad lang yung tulong nila bilang isang alagad ng batas. Diba? At tinulungan na si nanay, yung ginang, para makarating kay Daddy Frankie. Makahingi man lang ng tulong. Dahil yung kanyang yung anak, sa pagtatanong-tanong ni Daddy Frankie, ay nagkaroon ng depression. Dahil na rin siguro sa hindi natin alam ng mga kadahilanan. Kung may papakinggan natin yung kwento ni nanay doon, ito, kumuha ko ng video clip, mga viewers, panoorin nyo. Nakumuha ko ng video clip para mapanood nyo. At ayon sa kanya ay pinausapan niya anak, siguro sa pag-aaral ang dahilan. Siguro matatalino itong anak niya, mga viewers ko. At hindi matanggap ng mga bata na hindi sila makakapagtapos ng pag-aaral. Kaya siguro sa kaiisip, dumating sa depression. Diba ganun yung mga viewers ko? Ito, panoorin natin mga viewers ko. Kumuha ko ng video clip para doon. Para magkaroon lang ako ng para mapanood nyo lang din. Panoorin natin. At paalala ko lang ulit, please subscribe sa mga bagong viewers dyan, like and share, comment. Okay, lalo-lalo yung mga viewers ni Daddy Frankie dyan. Okay, kumuha ko ng video clip. Siguro man, di madagal siya ako Daddy Frankie. Di siguro ako kaka-copyright. Kumuha ko ng video clip sa kanyang video. Daddy Frankie, humingi akong paumanhin. Kumuha lang ako ng video clip sa video mo. Para magkaroon lang ako ng motivation sa aking comment patungkol sa ginagawang pagtulong sa ating mga kabayan. Ito mga viewers ko, panoorin natin. Kayo nang humusga kung ano masabi niyo. Sa sunod dito na munisipyo. Bayang-bangan na search nyo. Oo. Opo, hindi na magkaitungo na ako doon. Tapos, pagdating ko doon sa sabi nila, hindi ko naman masyado daw yung Daddy Frankie. Hindi pa nga i-endorse dito sa Malasiki. Kaya nakapunta po ako dito. Tapos, ayan, sila pinatulong ko po. Kailan tayo umalis ng Bicol na? Anong Biyernes na, na po, gabi hapa. Mga alas 8 ng gabi sa Naga. So, from Bicol, diretso talaga Sa Manila. sa Maynila mo na. Sino tinuluyan nyo sa Maynila? Doon lang po ko sa PTX, sa terminal ng PTX. Ilang taon kayo ulit na iso? 65 na. Kaya nyo magbiyahe? Mag-isa lang kayo? Okay, awa ng Diyos. 65 na po. Galing naman ako sa fighting spirit nyo. Buti na lang talaga natatlo nyo kami. Ang Diyos ang aking kasama sa lagnat niya. Kasi pag wala Kasi na, pagdating sa ganon, Bicol, dito pa lang kasi sa Pangasinan, talagang hindi na ako magkanta o gaga. Then, marami. Actually, may nirescue kami, may inilapit sa amin, nandyan sa kabilang room. Ngayon, talagang sagad-sagad yung oras namin. Gustuin ko man sa Bicol, siyempre, kailangan ako mismo pupunta doon. Napakalayo nun. Malayo dito. Opo. Pero mga 3 times na ako nagpunta dyan sa opo. 3 times na ako nagpunta dyan. Tawag nito. May mga vlogger din dyan kami mga kaibigan nasa daig. Ano bang nangyari sa mga anak nyo? 2?
Dalawa po. Ang una po, itong babae ko po, tatlo silang magkakapatid. Tapos, sabi ko, kasi sa financial medyo na short kami. Sabi ko, patapusin mo na natin si kuya mo kasi 1 year na lang bago siya. 1 year naman sana bago magtapos. Di after ng pagka-graduate para ng di kuya mo, kayo na lang. Ay ayaw niya talaga, ayaw niya hindi magpag-aral. Wala siyang magawa. Ako naman nasunod kasi alam ko ng financial pang support. Nahinto siya. Mula noon, hindi na lumalabas-labas, hindi na kumakain ng Nagsimula na. Opo. Yun lang po. Yun lang naman. Tapos ito namang anak kong lalaki. Ilan taon na yung mga anak niyo na may 30 problema? plus na po. Ha? 30 plus na. 30 plus. Same? Same po. Kasi 1987, 1985 po. Yung isa yung anak ilang taon? Yung may problema? Yung dalawa na kasi sila po. Opo, dalawa yung may problema yung anak. Ilang taon po yung isa? Yung isa, 1987, yung isa, 1985. Ilang taon po si nanay? Mahina ako sa mate. Anak niyo yun, alam niyo edad ng mga yun. Pero mga 37 plus 40. Parang 40 yung babae tapos 37 yata itong lalaki. Pero may iniinom naman silang gamot na. O yung Losapin. Napapacheck up niyo naman sila monthly. Opo, kundi paano papabalik-balik lang kay si Sir. Okay. Pabalik-balik lang. Opo, hindi naman talaga yung diyan kasi pag ianong mo dyan sa mental, after ng mga 2 weeks, papalapasin na. Pero hindi pa naman kay So anong gusto niyo ngayon mangyari talaga yung pinaka main course? Bakit kay Daddy Frankie? Kasi Sa nakita namin kasi, pinapalabas nyo ang pumupunta sa inyo talagang talaga parang wala nang opo, total sa pag-aalaga rin kasi yun sa totoo lang. Tamang pag-aalaga, tapos patulugin ng maayos. Tapos yung gamot talaga, tinitignan na iniinom talaga. Kasi kami, hindi naman po ako doktor. Sa gamot ay sa pag-aalaga, pagmamahal. Baka kasi pag kayo po, baka siyempre minsan pagpagod na, kaya marami kami, may mga taga-alaga talaga ako, na hindi bibitawan yung beneficiary hanggang hindi nakikita na ininom talaga. Tapos yung kain, monitor talaga. Minsan nga, pag pinapainom minsan ayaw uminom talaga. Opo. Sabi ko talagang dapat talaga. Hindi pwede po, kailan iinom talaga, kakausapin talaga, kumbinsihin. Oo, kasi pa once na isang beses lang or twice na hindi na nakaliktahan ng laktawan, parang back to zero tayo sa 1 month. Opo, natutulala ko sila. Yes. Ganyan. So ayun, di ba, mga viewers, panood natin. Talagang nagsikap talaga si nanay na makaalis ang Bicol, alas 8 pa ng gabi, umalis ang Bicol, papuntang Maynila. Sa Maynila, sa Pitik, nagmadamag siya. Doon siya nagpaumaga sa Pitik. Istasyon ng mga bus, doon sa Pitik, dito sa Maynila. At saka siya bumiyahe papuntang Malasigi, Pangasinan. Sa advice na rin ng mga kapitbahay niya na nakamonitor, nanonood, mga subscriber ni Daddy Frankie, dahil marami ang natutulungan si Daddy Frankie. Kaya, salamat doon sa mga kapitbahay ni nanay na nagbigay advice sa kanya na ilapit mo kay Daddy Frankie yung problema mo sa iyong mga anak. So, at ganun nga ginawa niya, punta na kay Daddy Frankie. Kasi ayon sa kanya, kay nanay, pagdadala niya sa mental, sandali lang. Mga 1 week, 2 weeks, palalabasin na, tapos bumabalik din sa dati. Bumabalik pa rin sa dati. So dito kasi kay Daddy Frankie, matagal mag-stay sa kanya hanggang sa makarecover yung pasyente, mga viewers ko. Ganun siya. Ganun siya ka hands-on tumulong sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng depression. Kaya, malaking bagay, malaking tulong ginagawa ni Daddy Frankie na tulong sa ating gobyerno. Kahit paano, lalo lang sa institusyon,
sa mental health. Di ba? Lalo na sa ating gobyerno na malaking tulong sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng depresyon sa kanilang mga sarili. At hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya andyan, bukas palad, si Daddy Frankie tumulong sa mga kababayan natin. Kaya hanga ako dito. Shout out to you, Daddy Frankie, sa iyong team. Salamat at nandiyan ka, handang tumulong, at hindi mo pinababayaan ang mga kababayan natin na tinutulungan mo hanggang sila ay makarecover. So, ganon si Daddy Frankie. Talagang alagang-alaga niya ang kanyang mga natutulungan ng mga pasyente na nawawala sa kanilang katinuan, sa salita. Kung nagkakaroon ng depression, kaya natutulungan niya. Ang sarap lang panoorin. Ang sarap lang sa pakiramdam bilang viewer, tagahanga ni Daddy Frankie, na ang isang katulad ni Daddy Frankie ay handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Mapagaling lang niya yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng depression. So, ganun siya. Kaya nakakatuwa, mga viewers ko. Kaya tuloy lang ang suporta natin kay Daddy Frankie. Panoorin nyo yung mga video upload niya, mga viewers ko. Maluluha kayo, matutuwa, mapipil nyo kung ano nararamdaman ni Daddy Frankie sa kanyang ginagawang pagtulong. Kahit paano, may mga katulad ni Daddy Frankie na handang tumulong sa mga kababayan natin. Malaking bagay, ambag ang ginagawa ni Daddy Frankie sa ating gobyerno, lalo na sa DSWD. Na ang may karapatan sana na institusyon, ang DSWD o ang ating hospital ng mental health, dapat ang may karapatan na gampanan, tulungan yung mga kababayan natin na nawawala sa depression, sa kanilang katinuan o nagkakaroon ng depression, ay dapat sila ang karapat dapat tumulong. Kasi may pundo dyan ang ating gobyerno para sa kanila. May pundo. Malaki ang pundo ng ating gobyerno para dyan sa mga kababayan natin nagkakaroon ng depression o nawawala sa katinuan. Pero sa katauhan, Daddy Frankie, ay andyan siya. Bukas palad, handang tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Okay? Yan ang aking comment. Reaction sa ginagawa ni Daddy Frankie. Okay? Yan lang sa akin, mga ko. Shout out ulit. Baka may nanonood dyan na hindi pa nakapang-subscribe sa aking YouTube channel. Lalo-lalo yung mga viewers si Daddy Frankie. Shout out lang sa inyo. Please subscribe, like, share, and comment. Tapos, yung mga OFW natin dyan, na mga viewers si Daddy Frankie, alam kong nanonood kayo, ay maglalambing lang po ako sa inyo. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, like, share, and comment. At no skip. Okay? Shout out ulit kay Daddy Frankie, sa kanyang team. Salamat at nandiyan kayo, handa tumulong sa mga kababayan natin. Pagpatuloy nyo lang po yan at narito lang kayo mga viewers ay ang may tutulong namin ay panoorin ang mga video upload nyo at hindi kami mag-i-skip ng ad para kita paano makatulong man lang kami sa maliit na paraan. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikap.